Biyaya ang sumainyo nawa, at kapayapaang mula doon sa Kanya na ngayon at nang nakaraan at darating. At mula kay Jesu Kristo na siyang saksing tapat na panganay sa mga patay at pangulo ng mga hari sa lupa. Doon sa umiibig sa atin at sa nagkalag sa atin, sa ating mga kasalanan, sa pamamagitan ng Kaniyang dugo. At ginawa tayong kaharian, mga saserdote sa Kaniyang Diyos at Ama. Sumakanya nawa ang kaluwalhatian at ang paghahari magpakailan, kailanman siya nawa. Narito siya'y pumaparitong nasa sa mga alapaap, at makikita siya ng bawat mata, gayon din siya nawa. Ang makapangyarihan sa lahat. Ako'y ang una at ang huli at ang nabubuhay, at ako'y namatay at narito ako'y nabubuhay magpakailanman, at nasa akin ang mga susi ng kamatayan at ng Hades. At sa gitna ng mga kandelero ay may isang katulad ng isang anak ng tao, na may suot na damit hanggang sa paa, at may bigkis ang dibdib na isang pamikis na ginto. At sa kanyang kanang kamay ay may 7 bituin, at ang kanyang mukha ay gaya ng araw na sumisikat ng matindi. Huwag kang matakot, ako'y ang una at ang huli. Ako ang Alpha at ang Omega, sabi ng Panginoong Diyos. Ngayon at nang nakaraan at sa darating, ang makapangyarihan sa lahat.
pagdaloy ng Espiritu sa mga iglesia. Ang magtagumpay ay hindi parurusahan ng ikalawang kamatayan. Ako ang Alpha at ang Omega, ang makapangyarihan sa lahat. Narito, inilagay ko sa harapan mo ang isang pintuang bukas na di mailalapat ng sino man. Narito ako'y nakatayo sa pintuan at tumutuktok. Kung ang sino man ay duminig ng aking tinig at magbukas ng pinto, ako'y papasok sa kanya at hahapong kasalo niya at siya'y kasalo ko. At narito may isang luklukang nalalagay sa langit, at sa ibabaw ng luklukan ay may isang nakaupo at naliligid ng isang bahaghari na tulad sa anyo ng isang esmeralda. At sila'y walang pahinga, araw at gabi na nagsasabi, banal, banal, banal ang Panginoong Diyos, ang makapangyarihan sa lahat. Marapat ka, O Panginoon namin at Diyos namin, na tumanggap ng kaluwalhatian at ng kapurihan at ng kapangyarihan, sapagkat nilikha mo ang lahat ng mga bagay, at dahil sa iyong kalooban ay nangagsilitaw at nangalikha. Karapat-dapat ang kordero na pinatay. Huwag kang umiyak, narito ang leon sa angkan ni Judah. Ang ugat ni David ay nagtagumpay upang magbukas ng aklat. At nakita ko ang isang kordero na nakatayo, na wari ay pinatay. At sila'y nangag-aawitan ng isang bagong awit na nagsasabi, ikaw ay pinatay at binili mo sa Diyos ng iyong dugo ang mga tao sa bawat angkan at wika at bayan at bansa. Marapat ka, O Panginoon namin at Diyos namin, na tumanggap ng kaluwalhatian at ng kapurihan.
at ng kapangyarihan, sapagkat nilikha mo ang lahat ng mga bagay, at dahil sa iyong kalooban ay nangagsilitaw at nangalikha. Karapat-dapat ang kordero na pinatay, at sila'y iyong ginawang kaharian at mga saserdote sa aming Diyos, at sila'y nangaghahari sa ibabaw ng lupa. Karapat-dapat ang kordero na pinatay upang tumanggap ng kapangyarihan at kayamanan at karunungan at kalakasan at kapurihan at kaluwalhatian at pagpapala sa Kanya na nakaupo sa luklukan, at sa kordero ay ang pagpapala magpakailan. Pinatay banal, banal, banal ang Panginoong Diyos. Narito may isang luklukang nalalagay sa langit, at sa ibabaw ng luklukan ay may isang nakaupo, at ang nakaupo ay katulad ng isang batong jaspe at isang sardiyo, at naliligid ng isang bahaghari na tulad sa anyo ng isang esmeralda. At sa palibot ng luklukan ay may 24 na matatanda na may mga putong na ginto, at ang 4 na nilalang na buhay ay walang pahinga araw at gabi, na nagsasabi, banal, banal, banal ang Panginoong Diyos, ang makapangyarihan sa lahat, ang 24 na matatanda ay magagsisisamba doon sa nabubuhay magpakailan kailanman, at ilalagay ang kanilang putong sa harapan ng luklukan na nangagsasabi, marapat ka, O Panginoon namin at Diyos namin, na tumanggap ng kaluwalhatian at ng kapurihan at ng kapangyarihan, sapagkat nilikha mo ang lahat ng mga bagay, at dahil sa iyong kalooban ay nangagsilitaw at nangalikha. Banal, banal, banal ang Panginoong Diyos. Ang leon sa angkan ni Juda, ang ugat
ni David ay nagtagumpay. At nakita ko sa gitna ng luklukan ang isang kordero na nakatayo, na wari ay pinatay. At sila'y nangagaawitan ng isang bagong awit na nagsasabi, ikaw ay pinatay at binili mo sa Diyos ng iyong dugo ang mga tao sa bawat angkan at wika at bayan at bansa. Marapat ka, O Panginoon namin at Diyos namin, na tumanggap ng kaluwalhatian at ng kapurihan at ng kapangyarihan, sapagkat nilikha mo ang lahat ng mga bagay, at dahil sa iyong kalooban ay nangagsilitaw at nangalikha. Banal, banal, banal ang Panginoong Diyos. Karapat-dapat ang kordero na pinatay upang tumanggap ng kapangyarihan at kayamanan at karunungan at kalakasan at kapurihan at kaluwalhatian at pagpapala. Sa Kanya na nakaupo sa luklukan at sa kordero ay ang pagpapala at kapurihan at kaluwalhatian at paghahari magpakailan-kailanman. At ang matatanda ay nangagpatira pa at nangagsisamba. Banal, banal, banal ang Panginoong Diyos. Karapat-dapat ang kordero. Huwag ninyong ipahamak ang lupa, kahit ang dagat, kahit ang mga punong kahoy, hanggang sa aming matatakan sa kanilang mga noo ang mga alipin ng ating Diyos. Pagkatapos ng mga bagay na ito ay tumingin ako, at narito ang isang lubhang karamihan na di mabilang ng sino man, na mula sa bawat bansa at lahat ng mga angkan at mga bayan at mga wika, na nakatayo sa harapan ng luklukan at sa harapan ng kordero, na nangadaramtan ng mapuputing damit at may mga palma sa kanilang mga kamay, at nagsisigawan ng tinig na malakas na nangagsasabi, ang pagliligtas ay sumaaming Diyos, na nakaupo sa luklukan at sa kordero. Ang
pagliligtas ay sumaaming Diyos na nakaupo sa luklukan at sa kordero. Pagpapala at kaluwalhatian at karunungan at pagpapasalamat at karangalan at kapangyarihan, at kalakasan nawang sumaaming Diyos, magpakailan, kailanman siya nawa. At ang lahat ng mga anghel ay nangakatayo sa palibot ng luklukan, at sila'y nangagpatira pa sa harapan ng luklukan at nangagsisamba sa Diyos. Ang mga ito'y ang nanggaling sa malaking kapighatian at nangaghugas ng kanilang mga damit at pinaputi sa dugo ng kordero. Ang pagliligtas ay sumaaming Diyos na nakaupo sa luklukan at sa kordero. Pagpapala at kaluwalhatian at karunungan at pagpapasalamat at karangalan at kapangyarihan, at kalakasan nawa ang sumaaming Diyos, magpakailan, kailanman siya nawa. Kaya't sila'y nasa harapan ng luklukan ng Diyos at nangaglilingkod sa Kanya araw at gabi sa Kanyang templo, sapagkat ang kordero na nasa gitna ng luklukan ay siyang magiging pastor nila. At sila'y papatnugutan sa mga bukal ng tubig ng buhay, at papahiring ng Diyos ang bawat luha ng kanilang mga mata. ang pagliligtas ay sa aming Diyos, na nakaupo sa luklukan At sa kordero. At nang buksan niya ang ikapitong tatak, ay nagkaroon ng katahimikan sa langit na may kalahating oras. At nakita ko ang pitong anghel na nangakatayo sa harapan ng Diyos, at sila'y binigyan ng pitong pagkakataon. At dumating ang ibang anghel at tumayo sa harap ng dambana.
na may hawak na isang gintong pangsuob ng kamangyan, at binigyan siya ng maraming kamangyan upang idagdag ito sa mga panalangin ng lahat ng mga sa ibabaw ng dambana ng ginto na nasa harapan ng luklukan. Batang usok ng kamangyan, kalakip ng mga panalangin ng mga banal, Ay napailang lang mula sa kamay ng anghel sa harapan ng Diyos. sa harapan ng luklukan, sa ibabaw ng dambanang ginto, ang mga panalangin ng lahat Ng mga banal ay napailang lang sa harapan ng Diyos. At nakita ko ang pitong anghel na nakatayo sa harapan ng Diyos. Nagkaroon ng katahimikan sa langit. Batang usok ng kamangyan, Kalakip ng mga panalangin ng mga banal ay napailang lang mula sa kamay ng anghel sa harapan ng Diyos. ang mga panalangin Ng mga banal ay napailang lang sa harapan ng Diyos. At ang anghel na aking nakita na nakatayo sa ibabaw ng dagat at sa ibabaw ng lupa ay itinaas ang kanyang kanang kamay sa langit at ipinanumpa yaong nabubuhay magpakailan kailanman, na lumalang ng langit at ng mga bagay na naroroon, at ng lupa at ng dagat at ng mga bagay na naririto. Kundi sa mga araw ng tinig ng ikapitong anghel, pagkamalapit nang siya'y humihip, kung magkagayoy ganap na ang hiwaga ng Diyos,
ayon sa mabubuting balita na kaniyang isinaysay sa kaniyang mga alipin na mga propeta. Ang kaharian ng sanglibutan ay naging sa ating Panginoon at sa kaniyang Kristo. At siya'y maghahari magpakailan-kailanman. Pinasasalamatan ka namin, O Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, na Ikaw ngayon at naging Ikaw ng nakaraan, sapagkat hinawakan mo ang iyong dakilang kapangyarihan at ikaw ay naghari. at humihip ang ikapitong anghel at nagkaroon ng malalakas na tinig sa langit. At nagsasabi, At ang 24 na matatanda na nakaupo sa kani-kaniyang luklukan, sa harapan ng Diyos ay nangagpatira pa at nangagsisamba sa Diyos na nangagsasabi, ang kaharian ng sanglibutan ay naging sa ating Panginoon at sa kaniyang Kristo. at siya'y maghahari magpakailan-kailanman. Pinasasalamatan ka namin, O Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, na Ikaw ngayon at naging Ikaw ng nakaraan, sapagkat hinawakan mo ang iyong dakilang kapangyarihan at Ikaw ay naghari. At ang panahon ng pagbibigay mo ng gantimpala sa iyong mga alipin na mga propeta, at sa mga banal at sa mga natatakot sa iyong pangalan, maliliit at malalaki. At nabuksan ang templo ng Diyos na nasa langit, at nakita sa kaniyang templo ang kaban ng kaniyang tipan. Siya'y maghahari magpakailan, kailanman. ang kaharian ay sa ating Panginoon at sa kaniyang Kristo. Siya'y maghahari tinig sa langit na nagsasabi, ngayoy dumating ang kaligtasan at ang kapangyarihan
At ang kaharian ng ating Diyos at ang kapamahalaan ng kaniyang Kristo. At siya'y kanilang dinaig dahil sa dugo ng kordero. At dahil sa salita ng kanilang patotoo. At tumingin ako at narito ang kordero ay nakatayo sa bundok ng Sion. At ang kasama niya'y 144,000 may pangalan niya at pangalan ng kaniyang Ama na nasusulat sa kani-kaniyang noo. At sila'y nangagawitan na wari, isang bagong awit sa harapan ng luklukan. Ang mga ito'y nagsisisunod Sa kordero, saan man siya pumaroon. Matakot kayo sa Diyos at magbigay kalwalhatian sa Kanya, sapagkat dumating ang panahon ng kaniyang paghatol. at magsisamba kayo sa gumawa ng langit at ng lupa At ng dagat at ng mga bukal ng tubig. Ngayon'y dumating ang kaligtasan at ang kaharian ng ating Diyos. At nakita ko ang ibang anghel na lumilipad sa gitna ng langit, na may mabuting balita na walang hanggan. upang ibalita sa mga nananahan sa lupa at sa bawat bansa at angkan at wika at bayan. Narito ang pagtityaga ng mga banal, ng mga nagsisitupad ng mga utos ng Diyos at ng pananampalataya kay Jesus. Matakot kayo sa Diyos at magbigay kaluwalhatian sa Kanya, Sapagkat dumating ang panahon ng kaniyang paghatol. at magsisamba kayo sa gumawa ng langit at ng lupa, At ng dagat at ng mga bukal ng tubig. Ngayon'y dumating ang kaligtasan At ang kaharian ng ating Diyos. At narinig ko ang isang tinig na mula sa langit na nagsasabi, Isulat mo mapapalad ang mga patay na nangamamatay sa Panginoon mula ngayon. Oo, sinasabi ng Espiritu upang sila'y magpahinga sa kanilang mga gawa, sapagkat ang kanilang mga gawa ay sumusunod sa kanila. ang kordero Ay nakatayo sa bundok ng Sion. Matakot kayo sa Diyos at magbigay kaluwalhatian
dumating ang kaligtasan. Inaawit nila ang awit ni Moises na alipin ng Diyos at ang awit ng Kordero na sinasabi mga dakila at kagila-gilalas ang iyong mga gawa. O Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, matuwid at tunay ang iyong mga daan. Ikaw na hari ng mga bansa. Sinong hindi matatakot, O Panginoon, at luluwalhatiin ang iyong pangalan, sapagkat ikaw lamang ang banal. sapagkat ang lahat ng mga bansa ay darating at magsisisamba sa harapan mo. Sapagkat ang iyong mga matuwid na gawa ay nangahayag, Alleluia, kaligtasan at kaluwalhatian at kapangyarihan ay nauukol sa ating Diyos. Alleluia, sapagkat naghahari ang Panginoong ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Tayo'y mga galak at tayo'y mga sayang mainam at siya'y ating luwalhatiin. Sapagkat dumating ang pagkakasal ng Kordero At ang kaniyang asawa ay nahahanda na. at nangagpatira pa ang 24 na matatanda at ang 4 na nilalang na buhay. At nangagsisamba sa Diyos na nakaupo sa luklukan, na nangagsasabi, Siya nawa, Alleluia. at lumabas ang isang tinig sa luklukan, Na nagsasabi, purihin ninyo ang ating Diyos, ninyong lahat na mga lingkod niya, ninyong lahat na mga natatakot sa Kanya, maliliit at malalaki. Alleluia, sapagkat naghahari ang Panginoong ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Tayo'y mga galak at tayo'y mga sayang mainam at siya'y ating luwalhatiin. Sapagkat dumating ang pagkakasal ng Kordero at ang kaniyang asawa ay nahahanda na. Mapapalad ang mga inanyayahan sa paghapon sa kasalan ng Kordero. Ang mga ito'y siyang tunay na mga salita ng Diyos.
At siya'y mayroong isang pangalang nakasulat sa kanyang damit at sa kanyang hita. Hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Panginoon, Sumamba ka sa Diyos, sapagkat ang patotoo ni Jesus ay siyang Espiritu ng hula. Naghahari ang Panginoon, ating Diyos, Hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. At narinig ko ang anghel ng tubig na nagsasabi, matuwid ka na ngayon at nang nakaraan, O Banal, sapagkat humatol ka na gayon. At narinig ko ang dambana na nagsasabi, O Panginoong Diyos, na makapangyarihan sa lahat, tunay at matuwid ang iyong mga hatol. narito ako'y pumaparitong gaya ng magnanakaw. Mapalad siyang nagpupuyat at nag-iingat ng kaniyang mga damit, na baka siya'y lumakad na hubad at makita nila ang kaniyang kahihiyan. At lumabas sa santuaryo ang isang malakas na tinig mula sa luklukan na nagsasabi, nagawa na. Sapagkat siya'y Panginoon ng mga Panginoon at Hari ng mga hari, at aakayin sila na kasama niya. Ang mga tinawag at mga hinirang at mga tapat. Matuwid ka na ngayon at nang nakaraan, O Banal, sapagkat humatol ka na gayon. At narinig ko ang ibang tinig na mula sa langit na nagsasabi, mangagsilabas kayo sa kaniya, bayan ko, upang huwag kayong mangaramay sa kaniyang mga kasalanan. O Panginoong Diyos, na makapangyarihan sa lahat, tunay at matuwid ang iyong mga hatol. Ang kordero ay paghaharian sila, sapagkat siya'y Panginoon ng mga Panginoon at Hari ng mga hari, at aakayin sila na kasama niya.
ang mga tinawag at mga hinirang at mga tapat. Matuwid ka, o banal, sapagkat humatol ka na gayon. Tunay at matuwid ang iyong mga hatol. Narito ako'y pumaparitong gaya ng magnanakaw. Ang kordero ay Panginoon ng mga Panginoon at Hari ng mga hari, at silang kasama niya ay mga tinawag at mga hinirang at mga tapat. Tunay at matuwid ang iyong mga hatol, o Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat. At nakita ko ang isang bagong langit at ang isang bagong lupa, sapagkat ang unang langit at ang unang lupa ay naparang. At nakita ko ang bayang banal, ang bagong Jerusalem, na nananaog mula sa langit, buhat sa Diyos, na nahahandang gaya ng isang babaeng kasintahan na nagagayak ang talaga sa kanyang asawa. Narito ang tabernakulo ng Diyos ay nasa mga tao, at siya'y mananahan sa kanila, at sila'y magiging mga bayan niya, at ang Diyos din ay isa sa kanila at magiging Diyos nila, at papahirin niya ang bawat luha sa kanilang mga mata, at hindi na magkakaroon ng kamatayan o ng dalamhati o ng pananambitan man. Narito ginagawa kong bago ang lahat ng mga bagay, ang mga salitang ito ay tapat at tunay. Ako ang Alpha at ang Omega, ang pasimula at ang wakas. Ang nauhaw-haw ay aking painuming walang bayad sa bukal ng tubig ng buhay. Siya nawa, pumarito ka, Panginoong Jesu. At ipinakita niya sa akin ang isang ilog ng tubig ng buhay, na maningning na gaya ng bubog na lumalabas sa luklukan ng Diyos at ng Kordero. At hindi na magkakaroon pa ng sumpa. At ang luklukan ng Diyos at ng Kordero ay naroroon, at makikita nila ang kanyang mukha, at ang kanyang pangalan ay isa sa kanilang mga noo, at sila'y maghahari magpakailan kailanman. Narito ginagawa kong bago ang lahat ng mga bagay, ang mga salitang ito ay tapat at tunay.
Panginoong Jesus. At ang Espiritu at ang kasintahang babae ay nagsasabi, halika. At ang nauuhaw ay pumarito. Ang may bigay, kumuhang walang bayad ng tubig ng buhay. Ako ang ugat at ang supling ni David, ang maningning na tala sa umaga. Narito ako'y madaling pumaparito. Ako ang Alpha at ang Omega, ang una at ang huli. Ang biyaya ng Panginoong Jesus ay mapasa mga banal nawa. Siya nawa, pumarito ka, Panginoong Jesus. Ang biyaya ng Panginoong Jesus ay sumating lahat. Siya